Narito na mga balitang aming ihahayag. Mga aberya at reklamo ng mga botante sa Cavite na solusyonan kaya ng COMELEC. Mga mahalagang sinabi ng bagong halal na Santo Papa sa kanilang unang press conference. Abangan! CSPC, matagumpay na isinagawa ng Journalism Guild. CC80 Piston sa siyang defending champions Euro Games, naghahanda na. At kumusta kaya ang housemates sa outside world? Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Gila nagkaroon ng serye ng mga aberya sa tatlong polling places sa Tansa, Cavite, nagdulot ng pagkantala sa naganap na eleksyon. Sa kabuong detalye itong kayan live sa balitang hatid ni Macho Cadena. Will, nandito nga ako ngayon sa munisipyo ng Tansa kung saan naroon ang 3 sa 18 polling places na pinangyarihan ng eleksyon. Sa nangyaring botohan, may mga problemang kinaharap ang 3 eskwelahan. Reklamo ang salubong ng isang botante matapos hindi payagan ng Electoral Board ang kaniyang asawa na bumoto sa kanilang presinto sa Tansa National Comprehensive High School, kasabay sa schedule ng mga priority groups. Sinabi ko kung pwede mang makaboto asawa ko. May pasok pa siya ng alas 7. Secure sa EPSA, pinaghintay lang kami. Alas 7 na hindi pa rin siya nakaboto. Pinauna pa mga seniors, nasan ba katarungan doon? Ayon naman sa Parish Pastoral Council of Responsible Voting or PPCRV Coordinator ng Diocesan Shrine of St. Justin, John Silva, yun ay abiso lamang ng COMELEC sa kanila. As much as gusto nating i-accommodate lahat, wala tayong magagawa dahil sabi nga sa memorandum order ng COMELEC, 5 to 7 a.m. ay seniors at PWD lang ang pwedeng bumoto. So, pasensyahan na lang po talaga at hindi tayo makapag-accommodate ng iba. Sunod-sunod na pagluloko naman ng mga automated counting machine ang naging problema sa Felipe Calderon Elementary School. Halos lahat kasi ng presinto ay paulit-ulit ang pagkiklining ng machine dahilan ng pagbagal ng proseso ng botohan. Mainit, siksikan at magulo, iyan ang naging sitwasyon ng election polling places sa Hulugan Elementary School, pasado alas 5 ng hapon. Marami pa rin kasing mga botante ang hindi pa nakakaboto dahil sa kakulangan ng classroom na inihanda ng bawat purok. Ayon sa PPCRV mula sa parokya, Rena Nesguera. Nakabase kasi sila sa laki ng bawat purok. So dahil malaki ang Hulugan 1, 7 at 8, naghanda talaga ang COMELEC para sa kanila. Tapos the rest ay isang room na lang yung binagay ng COMELEC. Kaya up until now, sobrang haba pa rin talaga ng pila. Isa sa naging problema talaga ng 3 eskwelahan kahapon ay ang pagkawala ng pangalan ng mga botante sa mga presinto. At yung iba naman ay nagbabago yung kanilang precinct number dahil outdated na yung hawak nila. Pero kaagad naman itong niresolbahan ng council. Malaya naghahayag mula sa Tansa, Cavite, Macho Cadena, balik sa'yo, Will. Matt, nabanggit mo na nagkaroon ng problema sa mga voting machines. Ano kaya ang pangunahing naging dahilan? Will, ayon sa PPCRV Coordinator, debris ang pangunahing dahilan kung bakit nagloloko ang machine. Isa pa, dahil din ito sa mga di inaasahang dumi nito, kaya talagang natagalan sa pagproseso ng boto. Nabanggit mo rin na matagal nga ang botohan sa 3 eskwelahan dyan. Naprioritize kaya ang mga seniors, PWDs at pregnant voters? Actually, Will, meron silang priority lane sa 3 eskwelahan. Kaya sa kabila man ng pagbagal ng proseso, ay mamamonitor pa rin ng mga watcher at electoral boards ang mga botanteng kailangang unahin. Isa pa, nabanggit mo na mahaba ang naging pila ng mga botante. At isa sa Tansa ang pinakamainit na temperatura sa Cavite. May natala ba ang medical assistant team na nakaranas ng masamang pakiramdam kagaya ng pagkahilo sa buong maghapon na pag-iintay?
Meron, Will. Sa Tansahay, ayon sa DOH, nurse na nakapag-deploy roon, nasa 3 botante ang naitala nilang nakaramdam ng pagkahilo at yung iba ay nagpa-check up ng blood pressure. Sa IFES naman, nasa 4 sa 10 botante ang naipadala sa ambulansya sa ospital at lahat ng iyon ay may karamdaman na talaga. Sa hulugan, kahit na sila ay may pinakamatagal na proseso ng botohan, ay wala namang naitala ang healthcare center dahil kahit papaano ay mahangin dahil sa mga puno roon. Mga problema ng mga botante sa kanilang presinto. Nasolusyonan ba ito ng PPCRB sa polling place? Well, inabisuhan lamang sila ng PPCRB na pumunta na mismo sa COMELEC office sa Tansa upang doon ayusin yung kanilang problema. Sa kabila ng pahayag ng PNP Cavite na payapa ang magiging botohan sa Cavite, dagsa ang mga reklamo mula sa botante noong eleksyon. Nagpapakita ng malaking agwat sa pagitan ng opisyal na ulat at aktwal na karanasan ng mga mamamayan. Live mula sa Imus, sa buong detalye iyahayag ni Charina Nepomuceno. Payapa nga ba talaga ang eleksyon dyan? Will, nandito ako ngayon sa Police Provincial Office ng Cavite at nakapanayam namin si Police Colonel Dwight Alegre, Acting Regional Director ng PNP Cavite. Ayon sa kanila, naging payapa raw ang botohan sa lalawigan. Ngunit base sa mga reklamo at hinaing ng mga botante ay tila taliwas ito sa kanilang pahayag. Kasabay ng botohan noong Lunes ay dagsaan din ng reklamo ng mga botante at aberya sa makinarya ng pagboto. Umaga pa lang kasi ay minaitala ng kaso ang Pars Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ng power outage, ACL malfunction sa 6 na lalawigan at overcrowding naman sa 5 lalawigan. Umabot naman sa mahigit 400 kaso ng vote buying ang naitala ng kontradaya bago at sa mismong araw ng eleksyon. Kaakibat ng mga ito ay ang kaso ng overvote at pamimigay ng pre-shaded ballots sa loob at labas ng presinto. Sa ngayon, patuloy pa ring humihingi ang PPCRB at kontradaya ng transparency report ng bilang ng mga boto sa machine at sa manual. Sa kadahilan ng mas mataas ang bilang ng valid votes kaysa sa bilang ng lahat ng bumoto, pati na rin sa pabago-bagong porsyento na kanilang inilalabas sa resulta ng senador. Maaasahan sa Balitang Halalan 25. Charina Nepomuceno mula sa Kahayagan. Tsaka may iba pa ba kayong naitala na karanasan noong eleksyon sa Cavite? Will, isa pa pala sa naitala naming kaso ng karasan ay ang pagkontrol sa boto ng mga nasa bilangguan, kung saan kailangan nilang sundin ang kodigong ibinigay sa kanila at kung hindi ay mabibigyan sila ng paratang na parusa. May pahayag na ba ang COMELEC o PNP ukol sa ganitong insidente? Sa ngayon ay wala pa rin silang maibibigay na pahayag ukol dito. Ukol naman sa mataas ang numero ng valid votes kaysa numero ng mga bumoto, ano ang kanilang mga paliwanag? Ang tanging paliwanag lamang dito ng COMELEC ay mislabeled o duplicated lamang ang number of valid votes kumpara sa bilang ng registered votes sa kanilang listahan. Sa kabuuan, may naging pahayag ba si COMELEC Chair Garcia ukol sa nagdaang eleksyon? Sa kabila ng mga aberya, sinabi ni COMELEC Chair Garcia na sa pangkalahatan ay naging successful ang eleksyon na ito. Ngunit para sa marami, nag-iwan ito ng mas maraming tanong kaysa sa sagot. Tunay na ba talagang naging handa at natuto na sa mga beryang paulit-ulit na nangyari tuwing halalan? Upang mabigyan ng kasagutan ng maraming katanungan, makapanayam natin si COMELEC Chairman George Garcia. Commissioner, ngayong tapos na po ang halalan, ano po ang mga pangunahing hakbang na ginawa ng COMELEC para masiguradong maayos at malinis ang proseso? Una sa lahat,
pinaghandaan po talaga ito ng husto. At saka maaga pa lang, sinisimulan na natin yung mga preparasyon mula sa pagsasanay ng electoral boards, pag-inspeksyon ng mga vote counting machine, at hanggang sa logistical preparation sa buong bansa. Tsaka nakikipag-ugnayan na rin tayo sa mga law enforcement agencies para sa seguridad. Lahat ng ito, bahagi ng layunin nating maging maayos, maging mapayapa, at malinis ang halalan. Marami pong agam-agam bago ang halalan, tulad ng vote buying at seguridad, lalo sa mga ilang lugar. Paano po ito hinaharap ng COMELEC sa mismong araw ng halalan? Totoo pong may mga pangamba tungkol sa integridad ng eleksyon na ito. Kaya mas pinaigting natin ang ating pagbabantay. Tsaka nagkaroon tayo ng mga close coordination with our counterparts at AFP, PNP, DILG para mabantayan yung 362 areas na tinuturing nating election hotspots. At nagset na rin tayo ng mga kontrabigay committee para mabantayan yung vote buying. At sa ating data nga ngayon ay may nare-receive na tayong 500 incidents ng vote buying para agad aksyonan. Paano po sa mismong araw ng eleksyon, maraming hinaing ang mga botante dahil sa mga aberya at karasang nangyari? Paano po niyo po ito hinaharap? Sa ngayon, Will, wala pa naman kami natatanggap na kaso ng election violence. At kung meron man, ay ina-urge ko po yung mga tao na huwag idiretso sa social media ang reklamo kundi sa ating kontrabigay hotline. Naglahad naman po ng reklamo ang PPCRB dahil sa umano'y malaking bilang ng ballot votes kaysa bilang mismo ng lahat ng bumoto. Ano pong masasabi niyo rito, Chair? Totoo po bang nagkaroon ng problema sa discrepancy? There are no delays or discrepancy sa ating number of voters. Sa tingin ko, mas mag-rely tayo sa number of election returns sa COMELEC website kaysa transparency server dahil continuous po ang ating operation. Pero pinapangako po namin na after a week of election, ilalabas po mismo namin ang lahat ng transparency report sa counting of votes. May mga pagbabago po ba sa proseso ngayong taon na talagang kapansin-pansin? At paano po tumutugon ang publiko sa mga pagbabagong yun? Opo, may ilang pagbabago po tayong ipinakilala gaya ng mas streamlined na proseso sa mga presinto at mabilis na transmission ng results. Gumagamit din tayo ng mga modernong paraan ng voter information dissemination sa kabuuan, magandang pagtanggap ng publiko. Tsaka syempre may ilang adjustments sa simula pero nakita naman natin na mabilis silang naka-adapt. Tsaka patunay ito na bukas sa mga Pilipino sa pagbabago, malinaw at tsaka maayos ang pagpapaliwanag. Susunod, mga mahalagang sinabi ng bagong halal na Santo Papa sa kanilang unang press conference. Abangan. CSBC, matagumpay ng isinagawa ang journalism guild. CC80 Pistol sa siyang defending champions Euro Games, naghahanda na. At, kamusta kaya ang mga housemates sa outside world? Iyan at iba pang bibilis na balita at impormasyon sa pagbabalik na Ka-Hayagan. Cha, alam ko na. Hanapan kaya kita ng cutie. Bahala ka. Eto, cutie sa puno. Pwede. Okay lang. Ito. Cutie ng musician. Ayos, oh. So. Eto, sure ako dito. Cutie sa puno. Cutie sa car. Cutie sa stairs. Cutie sa table. Wala na ba talagang cutie para sa'yo dito? Uy! Meron. Asan?
Cutie sa cone. Ganda naman eh. Bakit ako makaano? Kuya! Si Jangjang okay na nga asal? Kali, JL, dito kain na. Kaya na nga kumain tayo. Ano na naman yan, JL, kaga-aga. Sige na, kain na. Wow! Favorite ko to! Akin Mas madami sa akin kasi bunso ako. Bakit mo? Akin to. Mas madami sa akin kasi bunso ako. Tanda ko sa'yo. Wala akong sa'yo, mas madami sa Akin akin. Mas madami sa akin kasi bunso ako. Wala akong pake. Kuya! Ano ba yung bang ingay? Ano nangyayari? Ito kasi gusto niya mas madami sa kanya. Karin, JL, maraming pansit dito. Gusto lutong ko kayo? Kasi siya gusto niya mas madami sa kanya eh. Alam nyo, hindi naman kasi basehan kung kanino mas marami, kung sino ang kuya, kung sino ang bunso. Pantay yan eh. Niluto ko yan para sa inyo. Ba't kaya nag-aaway? Ha? Huwag nang gano'n na. Sige na, magluluto na ulit ako. Hi! Meron ko pa itong saan ito pa. Kaya moms, mag-free pataas na sila. Bigyan sila ng Bonakid Preschool 3 Plus for a triple boost advantage in growth, energy, and immunity. Mag-3 pataas, mag-Bonakid Preschool 3 Plus, batang may laban! Itinuturing ni isang malaking responsibilidad ang pag-upo sa Senado ng Pilipinas bilang katulong sa pagtugon ng mga suliranin ng bansa. Sa kabila ng mataas na inasahan mula sa mamamayan, nananatili ito bilang isang mahalagang sangay ng pamahalaan na may malaking papel sa paghubog ng kinabukasan ng bayan. Ngunit paano ba nila mapanatili ang tiwala ng publiko at ang kunin ng serbisyo sa gitna ng mga pagsubok? Alamin ang pahayag ni Jen Tahili. Asawa ko, may pasok pa siya ng alas 7. Secure sa EDSA, pinaghintay lang kami. Yun ang iboboto namin. Hindi yung pinapataba lang yung bulsa. Tuwing eleksyon, tayo ay binibigyan ng pagkakataong pumili. Isang pagkakataong hindi lang bumoto, kundi magdesisyon para sa kinabukasan. Ngayong halalan, senador ang pinakamataas na posisyon na iboboto. Maninilbihan ng 6 na taon, mananatili kahit na magpalit ng bagong pangulo. Pero, marami pa rin sa atin ang di nakakaalam kung gaano kalawak ang kanilang kapangyarihan. Hindi taga-post lang ng opinion sa social media, taga-rescue lang tuwing kalamidad at taga-puna lang ng administrasyon. Ang pangunahing mandato ng isang senador ay ayon mismo sa saligang batas. Trabaho nila, gumawa ng batas. Sa edukasyon, kalusugan, ekonomiya, karapatang pantao, kapaligiran at marami pang iba. Hindi ito basta magic lang. Dapat pagpasyahan at ipaglaban. Sila rin ang tagapagbantay sa kilos ng Pangulo. Kapag may labis o abuso sa kapangyarihan, ang Senado ang pwedeng humarang. Katulad na lamang ng pagpapatupad ng martial law at pagsuspinde sa habeas corpus. Pagdating naman sa international relations, ang Senado ang may huling salita. Sila ang dapat magratipika ng mga kasunduan na mga pinapasok ng ating bansa. Ilan sa mga ito ang umuugong na muling pagpasok ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Dadaan yan sa Senado. Sa mga puntong nagtatakda ng isang impeachment trial, ang Senado ang naninilbihang hukom. Kapag may mataas na opisyal katulad ng Presidente o Supreme Court Justice na inakusahan ng paglabag sa batas,
Sila'y manunumpa upang litisin ang kanilang kapwa public servant. May kapangyarihan din ng senador. Sa ilalim ng Commission of Appointments, naaprubahan o reject ang mga gusto ng Pangulo na i-appoint bilang leader ng departamento. Hindi sapat ang kilala o matunog ang pangalan. Dapat alam ang trabaho, handang manilbihan, hindi pagsisilbihan. Ang boto mo ngayon, kinabukasan mo ang batayan. Ang pipiliin mo sa Senado, makaka-impluwensya sa mga taon na lilipas. Pumili ng tama, matalino, at may puso para sa bayan. Ako si JL Dahili para sa Halalan 25, naunguna ang 1-1. Kasabay ng nananatiling hamon sa lipunan, nananatili ang pag-aalala ng marami sa darating na halalan. Ito ay dahil sa pagdududa kung tunay nga bang matutugunan ng kandidato ang mga problemang ito. Ipapahayag ang 1 special documentary ni JC Alba. Tis-tis lang po. Kasi mahirap po yung buhay eh. Napakapalad ko po. Kasi po si tatay po, ginagawa niya po yung best niya para mabuhay po kami kahit wala na po si mama. Ito si tatay. Isa sa milyong-milyong Pilipino na araw-araw tahimik na lumalaban para mabuhay. Isang single father, isang construction worker, isang bayani sa mata ng kanyang anak. Kada proyekto ang pag-asa. Kapag walang proyekto, walang kita. Pero ang kwento ni tatay, kwento rin ng karamihan sa atin. Dito sa likod ng mga simpleng bahay, naririnig natin ang mga hinain na mga gaya ni tatay. At bago pa man dumating ang halalan, malinaw na sa taong bayan kung ano ang kanilang pangunahing iniinda. Mataas na bilihin, mababang sahod, at trabahong hindi tiyak. Ayon sa datos, 9 sa bawat 10 ay nasa Class D at E. Kalagayan na nasa bingit o lubos na tinatamaan ng kahirapan. Kaya hindi na bago ang mga biglaang kabaitan tuwing eleksyon. May bigas, may gamot, may paayuda. Mga programang tumutulong sa pangangailangan. Pero minsan, may kapalit na pangalan sa balota. Sa totoo lang, paulit-ulit na yung nangyayari kapag malapit na yung eleksyon. Kapag isang tao ay matagal na nga sa laylayan, umaasa sila sa agarang tulong. Isa sa mga proof nito ay yung 4Ps. Dito, pupunta ka lang and bibigyan ka lang ng isang check. And kahit hindi man ito parang sistematiko, hindi ito parang permanente, ito ay kinakailangan na din. But mas malalim dapat ang batayan ng ating pagkilos. Tama. Pero hanggat ang tao ay namumuhay sa laylayan, ang lahat ng tulong ay para sa kanila pag-asa. At ang pag-asa ay hindi binibigay ng sistema, madali itong punan ng may maayos sa plataforma. Sapat na ba yung isa yan? Ay, sapat naman po. Pagkakasya naman po namin ni tatay. 2. Tis-tis lang po. Kasi mahirap po yung buhay eh. Yung anak ko na yan, masipag yan, matalino. Kaya ginagawa ko talaga yung best ko para bigyan siya ng kinabukasan na gusto niya. At simulan yumaw ka ng ina, though nahihirapan kami sa araw, pero makikita kami sa kung ano yung meron kami ngayon. Masurvive naman. Ang boto ni tatay at ng milyong-milyong kababayan natin ay tinig ng kanilang pag-asa na hindi dapat natin sayangin. Ako si JC Alba. Mula umpisa hanggang dulo, may tinig ang bawat kwento. Ito ang 1-1. Susunod, mga mahalagang sinabi ng bagong halal na Santo Papa sa kanyang unang press conference, abangan.
CSPC, matagumpay na isinagawa ng Journalism Guild. Sikat Pistons na siyang defending champion sa U-Games, naghahanda na. At kumusta kaya ang housemates sa outside world? Iyan at iba pang mabibilis na balita at impormasyon sa pagbabalik ng Kahayagan. Pupunta pala si Mr. Perez sa meeting natin bukas. Mr. Perez? Oh! Pa? Ma? Yes? Ano yun? May classmate po kasi ako. Hindi po sila friendly. Ha? Bakit? Bad po sila. Bakit naman ganon? Ha? Hello? Ah, yes. Pag magkakaharap, talaga bang nag-uusap-usap? Ang hapagkainan, gawing hapag-usapan. Dahil ang kain ng pamilya, mahalaga. Para kanino ka bumabangon? Para sa akong mga anak. Dati, walang-wala talaga kami. Kahit pambaon, walang maibigay. So, it was such a disappointment para sa akin kasi, syempre, as a father, hindi ko maibigay yung mga pangailangan nila. Kaya, sinabi ko talaga sa sarili ko na kailangan ko mapagtapos sa pag-aaral na para hindi nila ako makita sa failure na kaya kong ibangan ng aking sarili ang aking pamilya. So, that was my turning point talaga. Pinagsabay ko ang pag-aaral, pagtrabaho, na secure sa gabi, then pag-aaral sa umaga. Like first point, natatakot ako kasi akong pinakamatanda doon. Naman yung murag self, nakawa ako sa sarili ko. Pero mas lalo ko pang pinagbuti ang aking pag-aaral at tsaka graduate ako, naging magna cum laude, at magiging teacher na rin. Na-feel ko sa mga anak ko na pwede mga malaki nila. Kaya sabi nila sa akin na pabubutin nila yung pag-aaral nila at kinaya ko lahat yun. Ang kasama ko bumangon, Nescafe Classic, kaya tapangan sa oras ng laban. Ang tapang ko ay para sa aking pamilya. Kinaya ko lahat yun. Buong puso kong hinarap ang aking responsibilidad para matapos ang aking pag-aaral. Ikaw, para saan ka bumabangon? Lunchtime, guys! What's for lunch? I made egg waffles. Mom, you cook another dish, right? Rice Krispies. Love, pabottomless na. Feel sagana basta may Nesty. I think our kids watch too much TikTok. Binigyang pansin ni Pope Leo XIV ang mga isyong kinakaharap ng mga mamamahayag sa kanyang press conference kahapon. Ang ibang detalye, ihahayag ni Patrick De Blois. La sofferenza di questi giornalisti The suffering imprigionati of these imprisoned interpella la journalists coscienza delle challenges the nazioni e della conscience of comunità nations internazionale, and the international richiamando community, tutti noi a calling custodire il on bene all of us to prezioso della safeguard libertà the di precious espressione gift e of di free stampa. speech and of the press. Ayon sa Press Freedom Watchdogs, nasa 550 journalists ang naitalang nakasuhan noong 2024 kumpara sa naitala na 513 noong 2023. Isa na rito si Frenchie May Cumpio mula Tacloban City na 5 taon nang nakakulong matapos kasuhan ng illegal possession of firearms and ammunition. Hanggang ngayon, patuloy na sumisigaw ng hustisya ang international media para sa pagkalaya ng journalist. Kaakibat ng kanyang mensahe, itinuturing din na kontrobersyal ang matapang na pag-apila ng Pontiff sa kanyang unang misa noong Linggo ukol sa pagpapatigil ng digmaan, pagpapadala ng tulong at pagpapakawala sa mga bansang biktima ng kaharasan. Patrick De Blois, nagbabalita ng katotohanan para sa sambayanan dito sa Kahayagan. Matagumpay na isinagawa ng CBSU Journalism Guild ang Communication Summit Press Conference 2025 na ginanap sa Agri-Eco Training Hall sa Cavite State University Main Campus kanina. Ito ay ginanap sa tulong ng kanilang sub-organizations na The Guild Bulletin,
JGTV, Sentro Pilipinas at ang Department of Communication. Ito ay para mabigyan ng oportunidad ang journalism students na may pakita ang kanilang talento sa larangan ng pamamahayag gaya ng mobile journalism at collaborative desktop publishing. Samantala sa Webes pa malalaman ang resulta ng mga mananalo sa nasabing patimpalak. Masumiig din ang paghanda ng bawat campus ng CBSU para sa nalalapit na New Games 2025. At alam ng defending champions na Sikat Pistons na hindi magiging madali ang kanilang pagtutuos. Ang play-by-play, babalikan ni Zu Buenavides. Upset win para sa game history ng Sikat Pistons mula sa Cavite State University Sikat Campus matapos makuha ang championship sa University Games noong nakaraang taon. Para kay Norberto Gonzalez, Sports Coordinator, isa itong dream come true para sa kanyang campus dahil siyempre, nilook up din namin yung CPSU main kasi ito yung mother campus. Dahil competition to, kailangan nating tapatan or higitan pa yung standards na nasetting. Bilang paghahanda sa nalalapit na patimpalak, isa si Axel sa mga manlalarong muling sasalang upang tuluyang masungkit ang back-to-back champion sa e-sport ng Mobile Legend. Sports manager naman ang kanyang nagsisilbing lakas para ipursigi ang kampyonato. Para po sana ibigay yung panahon natin sa aming national videos. Victory! Kasama ang sipag, tiyaga at mga pangarap, isang malaking sala ang dala-dala ng mga atleta ng Sikat Pistons na muling makamit ang ginto sa darating na U Games na gaganapin sa May 19 to 23. Zoomertel, ito ang playback sports ng Kahayagan. Susunod, kumusta kaya ang housemates sa outside world? Iyan at iba pang mabibilis na balita at impormasyon sa pagbabalik ng Kahayagan. Kuya po? Ako to, nanay nyo! Si Sir 9123456789110 na ako ngayon! Sir 9123456789110 daw po? Ang hi? Sino to? Sir 91098765431, kuya, ako to, nanay nyo! Si Sir 9123456789110 na ako ngayon! Scammer ka! Maghanap ka ng ibang maloloko! Ako to, totoo, sinasabi ko! Ako na si Sir 9123456789110 na ako ngayon! Hello? 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 Mag-reply kayo! Sir 924681012, natatakot ako. Huwag matakot Sir 913579113. Kahit anong sigaw niya, hindi niya tayo maloloko. Hello? Mag-reply kayo! Hello? Hello? Uy! Uy, Sir 985498023, patuloy naman ako sa inyo! Ha? Hindi kita kilala. Ay, no! Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Oh, Unilab yan. Oh, Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Isang Coke. This afternoon sa kantin, lumapit ang crush mo. Eh sa sobrang pagod mo, di mo napansin. Sayang. Buti na lang may Coca-Cola. Kaya mag-recharge with a Coke every afternoon. Feel the chill to get going. Taste that feeling. Up to 80% of stored energy is lost during sleep. Jumpstart his breakfast with Milo, with energy-giving Protomalt, milk, and cocoa. Jumpstart with Milo every day from Nestle.
Sa ilang buwan na nakalipas na magsimula ang Pinoy Big Brother o PBB, 4 na duna ang nakilig mula sa bahay ni Kuya. Kumusta na kaya sila sa outside world? Shining, shimmering, and stunning red looks ang atake ng beauty ni PBB housemate Ashley Ortega matapos dumalo sa ABS-CBN Bowl 2025 kasama ang kanyang boyfriend na si Mavi Legaspi. All out naman ang energy at performance ni PBB housemate AC Bonifacio sa kanyang mga bagong dance video bilang pagbabalik sa TikTok world. Kontrabida role ang itinuturing na dream and pursuit ni PBB housemate Kira Balinger sa kanyang mga future projects kasama si PBB housemate Emilio Daez sa Star Magic Press Conference. Magmula sa vlogging hanggang sa acting, focus on your goal ang ine-embody ni PBB housemate Charlie Fleming ilang araw matapos ang kanilang duo eviction sa bahay ni Kuya. Isa na namang dream come true para kay PBB housemate Michael Sager matapos makabili ng kanyang sariling tahanan. Ayon sa kanya, ito ay ipinoproseso na magmula pa nung siya'y makapasok sa bahay. Pagbabalik model at actor in training din ang inaabala ni PBB housemate Emilio Daez. Ayon sa kanya, tila mas determinado siya ngayong patunayan ang kanyang sarili sa industriya at naisundan ang kanyang proyekto kasama si River Joseph sa Pamilya Sagrado. Pagboto naman ang pinakaunang ginawa ni PBB housemate Ralph De Leon sa kanyang pagbabalik sa outside world. Ito ay sinundan ng long updates ng kanyang kaduo na si Josh Ford matapos magpaabot ng pasasalamat at pagbabahagi ng kanilang moments at learnings sa loob ng bahay ni Kuya. Maalis man sa bahay ni Kuya ay hindi natapos ang kwento ng kanilang mga pangarap. Disigido at determinado sa kanilang career, personal life, at sarili. Tuwing eleksyon, muling bumabalik ang tanong, bakit paulit-ulit ang mga mukha sa balota sa kabila ng pag-asa ng bayan? Mananatili ang sirang mentalidad ng mga Pilipino sa pagpili ng mga kandidato. Isang presentasyon mula sa Isa-Uno ang magbibigay linaw sa ugat ng ganitong kaisipan ng mga Pilipino sa pagboto. Welcome sa Kandidato Mo, Panalo Ko, kung saan bawat boto mo ay may hugot at bawat kandidato ay may sariling sablay. Una, ang idol ng bayan. Trending pero walang training. Hindi marunong gumawa ng batas pero viral sa batas mo. Dance Ko Challenge. Candidate number 1, Edison Asumbrado. Alam kong walang laman ang plataforma ko, pero look at my dimples! Sunod, ang batang lumaki sa kalye, naglaban sa lansangan, at ngayon, gustong pumasok sa bulwagan ng kapangyarihan. Candidate number 2, Charina Nepomuceno. Hindi ako sikat. Hindi rin naman ako mayaman. Pero may plano ako para sa bayan. Pagyamanin ang Pilipinas! At syempre, hindi kumpleto ang eleksyon kung walang kala. Wala sa hulog, pero nasa balota. Candidate number 3, Emmanuel Croo. Ano ba, Mike? Pag ako nanalo, free wifi sa ilalim ng dagat! Tsaka, ang lahat ng isda, may birth certificate! Yes! Baka, Mike! Ayan na sila! Ang inyong tatlong pag-asa
tatlong pasahin. Ang tanong, sinong gusto ng taong bayan? Ngayon, mga kababayan, sabi nga nila, boto mo, boses mo. Kaya ang tanong ko, sino ang gusto nyong kandidato? Okay, sino dito ang bet ang kandidato na sikat pero walang plataforma? Raise your hands! Ayan! Ikaw, Ari, parang gilaw-gilaw ka eh. Bakit mo ba nagustuhan si candidate number 1? Si Edison ang sayo niya! Kahit walang plataforma, ang importante, my good vibes! Maraming salamat po sa inyong sagot. Meron pa ba ang gustong sumagot sa aking katanungan? Ikaw, Te, anong masasabi mo kay candidate number 1? Ba't gusto mo siyang iboto? Ako, mas bet ko siya kasi hindi siya boring, kaya Edison! 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 Maraming salamat sa suporta mo sa candidate number 1. Kaya kitang-kita naman natin na parang gustong-gusto ng mga kababayan natin ang selfie master kesa sa may plataforma. Ngayon, dumako naman tayo sa candidate number 2 na merong plano, merong plataforma, ngunit hindi gaanong sikat. Everybody, raise your hands! Ikaw po, kuya, may masasabi mo kayo kay candidate number 2? Para sa akin, okay na yung aktivista basta may plataforma. Ikaw po parang sang-ayon ka po sa opinion ni kuya. Ano po masasabi mo? Opo, agree po sa kanya. Kasi importante yung may gawa, hindi yung puro image lang. Maraming salamat sa inyong opinion. Ngunit nakita ko na parang iilan lamang ang bumoto sa number 2. At para naman sa mga bet, ang kalat wala sa hulog, pero minsan seryoso rin. Sino dito ang pabor kay candidate number 3? Eman! Ikaw, kuya, parang gigil ka eh. Yes. Kasi siya yung nakakaaliw. Kahit di natin yan maiintindihan. Maraming salamat sa pagkuha ng aking mikropono. Ikaw, kuya, parang may gusto kang sabihin din eh. Ano po bang gusto niyo sabihin kay candidate number 3? Yes, syempre si Emma na lang para may excitement, di ba? Sa huli, kahit sino pa man ang piliin natin, trabuhan, aktivista o palad, ang tunay na laban ay nasa puso at isip ng bawat botante. Kaya't mag-isip, magtanong at higit sa lahat, bumoto ng may malasakit. Kasi ang boto mo, hindi lang numero. Ito ang kinabukasan ng bayan. Sumubaybay lamang sa aming official website para sa mga latest updates sa ating bansa. Bisitahin lang ang www.kahayagan.com.ph. Sumayin yung mga balita aming tinututukan sa araw na ito. Ito si Janine Rosales. At ako si Wilmar Mojica Santos. Samahan niyo kami muli upang ibida ang boses ng mga mamamayan. Ito ang Kahayagan!